Maraming nagsasabi na itong si Sindarov ng Uzbekistan di umano ay pwedeng pumalit kay World Champion Gukesh. Ito po ang lineup ng ating FIDE candidates for 2026. Pinangungunahan ni Fabiano Caruana, 2024 FIDE Circuit winner kaya siya nakapasok. Anish Giri, first in FIDE Grand Swiss, nag-champion yan. At ang nag-second naman ay si Matchas, Blue Boom sa FIDE Grand Swiss. At ang nag-champion namang pinakabata sa World Cup na si Havokir Sindarov. At itong si Wei Yi naman, Chinese, second place sa World Cup. At Andrei Esipenko ng Russia, nag-third in FIDE World Cup. At si Pragdananda naman ang nanalo ng 2025 FIDE Circuit winner, kaya nakapasok. At si Hikaru Nakamura naman ang nakakuha ng highest average rating sa long game or sa classical rating. Yan po ang mga candidates, no, kabilang si Sindarov, pero marami pong pumupuri kay Sindarov na yan daw ang papalit kay Gukesh. Si Gukesh po ay 19 years old at si Sindarov ay 20 years old. Kaya ngayon pag-aralan naman natin ang kanyang naging laban dito. Sa round 11 ang kalaban niya ay si Erigaisi ng India. Di rin biro, ang World Championship din ang tira niyan. Pero bago natin i-analyze mga kamatyas ang ongoing Tata Steel, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. Ito po yun, no? Laro ni Erdogmus kontra kay World Champion Gukesh. Ang ginawa kasi dito sa game ni Erdogmus, kinain yung bishop na binigyan ng blunder ratios. Pero kung ang tinira ay Rook AD1, congrats sa mga nakakita po ng tirang ito. Sa sacrificean doon, no? Grabe ka, perfect. Sabay kain dito. Iiwas ang queen, sabay tira dito, mga kamatyas, kagano, no? Ayun, nagpasingaw and Rook D8. Kuha na ang Reyna and wins, mga kamatyas. Yan sana ang nakita ni Erdogmus at siya sana ang pinakabatang tumalo kay Gukesh kung nagkataon na nakita yan, ano? Sayang, pero natalo po si Erdogmus sa game na inanalyze natin. Posted po yun, mga kamatyas, ano? At bago po natin simulan ng malakas ang laban na ito, palambing po, pasubscribe naman. Click na rin ang notification bell all. Salamat po. Nag-D4 si Erigaisi, D5 si Sindarov, Knight F3, Knight F6, C4, pa-Queen's Gambit, declined, Knight C3, at nag-C6. Ito ang tinatawag na semi-slab defense, mga kamatyas. Kasi po, ang slab talaga yung naka-C6 pero walang E6 na kaganon. Tapos kinakain yung pawn C4. Kaunting kaalaman lang po, no, sa opening. Nakaganon, tas naka-atras yung pawn. Yan ang slab. Pero pag nag-C6, semi-slab na yan. At sa level po ng mga 2700 players, bihira nang gamitin ito. Madalas nakikita natin kung di Catalan, yung nagdi-G3, o kaya Bishop B4, Ragusin, o kaya capture sa C4, Queen's Gambit accepted. Yan ang mga madalas sa level nila. Pero itong C6, ayan, ngayon ko lang uli nakita. Queen C2. Ang plano po ng Queen C2, mag-E4 yan. Magpapaluwag kagad si Erigaisi ng sentro, pero may hamon. Kakainin ba yung pawn C4 na gambit? Kinain po ni Sindarov. Yan ang nakakatakot sa puti. Alam nyo kung bakit, mga kamatyas? Kasi D4 player ako Matagal po akong nag-D4. Kaya alam ko na i-set up ko na sa computer ito, yan ang nakakatakot na linya ng computer. Dahil naka C6 na, malakas na ang loob na capturein ang pawn C4 dahil may B5 yan Ang hirap bawiin yan, mga kamatyas. Ang hirap bawiin. Kaya nilagyan muna ni Erigaisi ng A4 para hindi talaga tumigas ang pawn C4 na yan at talagang baka masemento yan sa sobrang tigas. Nag C5 naman dito. Ibang diskarte rin ang ginawa ni Sindarov. Bakit po nag C5? Para yung knight sa B8 ilagay po sa mas aktibong square sa C6. At the same time, may pressure kagad sa pawn D4 kasi nga yung queen ay nalihis. Kahit pa paano, may pressure na yan Nawala sa D-file kasi yung queen Kinapture na. Nag-knight C6 muna. Yan po yung mga teknika ng pag-develop, no? Kasi bakit hindi mo na binabawi? Kasi anytime naman po pwedeng capturein yan. Mababawi yan, mga kamatyas. Yan ang mga diskarte. Kumbaga, gamitin ang tempo para sa kapakipakinabang na developments bago bawiin yang pawn E3. At dito nag-E4. Ang gusto naman dito ni Erigaisi kuhanin naman yung pawn sa C4. At dito, mga kamatyas, baka mapatanong, no, especially yung ibang nanonood sa atin na beginners, intermediate, sa mga advanced kasi alam na to Paano kung mag-Bishop E3, coach? Huwag ipabawi yung pawn sa C5. Suportahan. Ano gagawin?
meron kasing knight b4. Ite-threat yung queen. Pagpalagay na, i-atras natin. Siyempre, naka-threat. Magku-queen c7. Para unti-untiing bawiin yung pawn c5. Konting pag-aaral lang po sa opening. Halimbawa naman kung mag-knight b5, kulitin, magku-queen a5. May tama na naman yan dyan sa king, di ba? O halimbawa, mag-knight d2 para may mga lundag-lundag, magkakaroon ng check, delikado eh. Magbi-bishop d7, ite-threat naman yung knight. Medyo malalim po ito mga kamatyas, pero timpladong-timplado ito na yan ang gagawin ng black para mag-gain ng, tingnan nyo evaluation baro, pabor na pabor, di ba? O balik tayo mga kamatyas ha. Kaya hindi na kailangan naisin pa ng white na suportahan yung pawn c5, baliwala na yan, ibigay na yan. e4 at ibaling na lang na mabawi yung pawn sa c4. Pero nag-knight b4 muna si Sindarov. Bago pa makuha ng swabing-swabing pawn niya, nanggugulo muna. Saka kinapture yung pawn c5. Kinapture yung pawn c4. At nag-e5. Ayan. Yan naman ang novelty ng batang ito mga kamatyas. Grabe, no? 20 years old lang. World Cup champion na. Candidates player pa. Novelty bago. Hindi natin alam kung ito in-over the board, pero ang pakiramdam ko po mga kamatyas ha, itong tirang ito ni Sindarov, sa bahay pa lang, planchado na. Kumbaga, sa bahay pa lang, napag-aralan na ng masinsinan. Yang novelty na yan. Kasi, nangyari, noong 2022, Super GM din ng tumira, Bishop D7 ang ginawa sa posisyon na to. Kaya, bago talaga itong E5, pinapakain kay Erigaisi ng libre. Pero kinaslingan lang ni Erigaisi. Hindi po pinansin. Bakit? Ano mangyayari? Ano mangyayari kapag pinansin? Halimbawa, mag-knight takes E5. Meron kasing gagapang na queen D4. Multiple threats. Threat ang knight, threat ang pawn, may pressure pa sa bishop. Siyempre, pag umalis yung knight ng ganun-ganun lang, makukuha yung bishop sa c4. Di ba po? Ay, grabe. Multiple threats. Kaya, hindi ko mo binibigyan tayo ng pyesa natin ng mga pyesa-pyesang libre na parang candy. Hindi tayo parang bata na, uy, matamis, masarap. Isip-isip muna palagi. Kaya, castling muna si Erigaisi para ma-safe yung king. At kinaslingan lang din ni Sindarov. Talagang mukhang malalim ang preparasyon talaga ni Sindarov. Nag-bishop g5 naman si Erigaisi para nakakairita. Siyempre, pin yan, pressure. Pero, ang tanong, bakit hindi naman kinain yung pawn e5 nakapag-castling na? Ito naman po ang gagawin. Halimbawa, kagatin pa rin yung pawn na yan. Mayroong queen c7. Ite-threat yung knight. At halimbawa, i-atras lang ng ganun-ganun lang. May bishop takes f2. Ayan. Kain tapos queen takes bishop. Yan po ang laman. Yan ang laro niyan mga kamatyas na dapat nating maintindihan. Okay? Bawi lang din. Plus, syempre, slightly better for black kasi may mga ganun-ganun pa ako nakikita. Very active sa black yan. Okay? Balik tayo. Bishop g5 ang ginawa. Nag-h6. Sinubukan ni Sindarov, kakainin mo ba yan? O aatras lang? Inatrasan lang. Maintain lang ang pagkairita. At nag-queen e7. Okay? Para depensahan yung pawn e5. Pero nakakairita talaga sa black yung nakapin na ganyan eh. Hindi naman masundan ng g5. O ayan po ha, sa mga tagapanood na nakaka-experience ng ganito, hindi sinusundan ng g5 yan para maputol ang pin ha. Naku, papangit, sasabog po yung king side natin. Isaalang-alang natin yung kalagayan ng king. Hindi tayo basta-basta nagaganyan. Shield ng black king yan. Nakikita lang po natin to sa mga talagang matataas ang rating at pawang professional talaga, no? Pero kung hindi naman po at kulang pa tayo sa pundasyon, hanggat maaari ay gamitin natin yung shield na pang-proteksyon sa black king. Queen e7, depensa sa pawn e5 at nag-h3. Ang purpose naman para makaiwas din sa annoying bishop na pang-threat sa knight. Nakakailang kasi yung mga ganyan-ganyan kaya kailangan proteksyonan. At the same time, yung pasingaw din ng king para wala ng back rank weakness. Nag-bishop e6, tinapatan na with tempo development. Ayun no. Bishop. Kinapture na ni Erigaisi yung pawn e5 pero hindi man lang nabago ang evaluation bar. Ibig sabihin, accurate yan mga kamatyas. Kasi pagkakain, at the same time, yung bishop, depensado pa. Di lamang na ng isang pawn, maliwanag si Erigaisi. Nag-rook a d8 yun ang malalim.
Yan ang malalim. Pakain pala talaga yung pawn E5. Nag-aabang ako ng kapalit ni Sindarov eh. Anong kapalit? Sabay rook AD8 lang. Nako talaga. Kaya pala talagang World Cup champion ito. Malalim. Biruin nyo, papakain lang ng pawn. No? Pagkakain, sabay biglang po positional lang ng developments. Ay, grabe. Malalim. One pawn down. Bishop takes, queen takes, at nag-knight F3. Ayan. Kumbaga, kaya umatras dito, tawag natin dyan sa Pilipinas ng mga veteranong players, pakabait ka na. Lamang ka na ng isang pawn eh. Oh, huwag ka na masyadong magwala. Huwag ka na masyadong bumalagbag. Yan ang mga natin, term natin dyan eh. Oh, bumalik na. Hindi pa makakapture sa E4. Oh, syempre, unang-una, depensado. At ang gusto ko sabihin kasi nakapin, kaya di makagalaw yung knight. Rook D3. Ayan, sumugod si Sindarov. Okay, one pawn down na. Napakalaki ng lesson nito mga kamatyas. No? Tutukan nyo lang po intindihin. Rook D3. Bagamat one pawn down ang black, pero tingnan nyo naman ang possibility na magiging super active ang mga pyesa sa pagkakapwesto. At yung rook D3, nagbabalak na po pwede pang kumapture dyan sa knight and then queen takes H3. Nagbabadya ng hindi magandang pangyayaring paparating sa puti. Grabe. Nag-E5. Ayaw na intayin pa ni Erigaisi na kung ano pang lumanding sa kanya. In-E5 niya kagad, inatake niya kagad yung knight, knight H5. So yung E5 din, sa purpose na hindi basta-basta makapag-battery kasi nakaamba yung bishop. Pero bago natin explore yung knight H5 na nangyari, likutin muna natin, wala bang mga something-something na mga gulo-gulong balagbag na ganyan? Mga balagbag. Pag nag-rook takes, kakain doon, ayun, timplado pala itong nakita ni Erigaisi, timplado. Hindi naman kakapture kagad dito doon sa knight. O, tapos takbo uli, rook D3 and rook E1, etc. etc. mga kamatyas, ano? Pero kitang-kita sa evaluation bar condition, maganda sa puti. Kaya, nakita po ni Sindarov ang accurate number 1 move ng computer, knight H5. Nagbabadya pa rin, eto pa rin ang paparating. Yung sacrifice na yan, tapos may nakikita pa akong knight F4, lundag, ay nakakatakot ang paparating. Nag-knight E4, samantalang si Erigaisi, ayun, nang liligalig ng posisyon, kailangan palagi siyang may pangunang panggulo para hindi basta-basta makaporma. Ayun, no? Nakathreat pa yung bishop, nag-B6, dinipensahan po. Nag-rook A3, ayun, talagang nape-pressure talaga si Erigaisi. Ito na kasi paparating eh. Kaya yung rook A3 ay pangsalo. Hindi pwedeng basta-basta kakain dyan. Rook ang pangka-capture. Imagine niyo po. May ganon, di ba? Oh. Nag-queen D5. Pinagtibay lang yung torre sa D3. Rook takes, knight takes, at nag-knight C3 atake sa queen. Pero teka muna, mga kamatyas, una kong tanong dito, okay, hanging pa kasi. Kasi ang gusto ko sana mangyari, what if rook D1 ipin yung knight? Unang-una nakadikit na nga pala sa knight. Kaya pala nag-knight C3. Nag-gain muna ng tempo para ma-atake yung queen. Nag-queen C4. Saka nag-rook D1. Okay? Wala namang mga hataw sa F2, may bishop. At ayun mga kamatya, sige po. Merong ginawang the best yung ginawa dito. Pang-puzzle. Simple lang naman, pang-puzzle. Mga kamatya, sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Knight takes E5. May ganyan. Pagka kinain, ayun o. Diba? Hanging ang bishop. So, perfect. Nabawi na kagad ni Sindarov yung pawn. Kinain nga. Sinabayan na ni Erigaisi. Kinain. Pero teka muna. May threat sa F2. Queen F5. Depensa sa pawn F2. Okay, ganda. Ganda pa rin. Nag-knight F4. Nako. Nandito na tayo. Parang papainit na ng papainit. Ano? Knight F4 para takpan ang queen na dumidepensa sa pawn F2. Okay, malakas. Nag-knight E4. Depensa sa F2 at may atake sa bishop. Knight E2 check. King F1. Knight D4. Pinaikot.
tineret ang knight. Nakko, paano ngayon yan? Yung queen ang dumidepensa sa knight. Nag-queen G4, tinabihan muna. Wala na, force na no? Queen to queen talaga. Pero umayaw po si Sindarov. Bakit umayaw? Ito po ang principle mga kamatyas Pag naramdaman nyo na kayo ang nasa attacking side, kayo umaatake, huwag kayo makipagpalitan. Huwag. Maintain the heat. Kasi kapag nakipagpalit-palit kayo, maririlib ang kalaban yung under attack. Ay, sa wakas, nawala na yung panggulo. 'Di ba? Ikaw ang umaatake. Dapat, teka muna, maintain di panggulo. Kailangan ikaw mag-maintain ng panggulo. Mas maraming pyesa, mas maganda. Kaya nag-queen E7. Nasa iyo yung attacking side Pakikiramdaman nyo yun. Sino ba umaatake? Kalabang ko o ako? May kinalaman yun sa usapang exchange. Sana po may mapulot kayo mga kamatyas, no? Principle yan. Nag-knight takes bishop. Inalis na. Takes at nag-rook E1. Depensa. Kung titignan nyo po ang evaluation bar, equal na equal. Ang time naman, hindi naman masyado nagpapanlayo. Ibig sabihin po, ang posisyon na to, it's a matter of nerve. Kung sino ang unang bumigay, talo. Queen B7, tineret ang pawn B2. Queen E4, nakipaghamon ng queen to queen. Queen A6, check lang. Pero teka muna mga kamatyas. Bakit chumek? Bakit hindi tinuluyang kuhanin ang pawn sa B2? Ano meron? Magda knight D7 kasi. Double. At pag nag-rook D8, ayun, may ganon mga kamatyas. Check, grabe yun. Hindi ko napansin yun May ganon pala. Ayun Perpetual check. Aray ko. Tabla, kahit saan pumunta yan, perpetual check. May ganon pala. Pwede rin dito. Basta importante ma-access na kapag yung king nasa H7 nakaangat, maka knight F8, yan lagi mo pwedeng gawin para maintain yung pagka-perpetual check. Tabla yan. Okay na. Okay na ang puti pagka ganun ang nangyari, Kaya pala ang ginawa ni Sindarov, nakita niya yon. Ayaw ni Sindarov ng tabla. Matapang, mandirigma rin talaga to. Queen A6 check. Nag-king G1. Yun ang piningas niya. Pagkapingas ng pawn sa A4, wala pang knight D7 at the same time kasi nababantayan po ng reyna. Galing, Galing. Mahusay, Nag-queen D5. Threat sa pawn C5. Nag-queen A5. Dumipensa. Pag nalingat pa, lipad ang tore. Nag-rook D1. Ayun. Yun, kumabuse na. Itong kay Erigaisi. Kasi, ang accurate daw dito ay rook E4. Yan ang perfect rook E4. Parang nakikita ko nga dito, gaganon mamaya, mga ganun-ganun pressure sa king side, rook E4 muna. Saka rook takes knight pala, may mga ganun, Dahil nakapin yung queen. Di makakaganti kasi may pin. Pag naman chumik sa ilalim, bababaan tore. Mga ganung idea. Okay, rook D1, balik tayo sa ginawa. Pad move si Erigaisi. At nakuha. Kasi ito po threat rook takes knight May taktikang paparating, kaya kitang-kita ni Sindarov yun. Pero itong queen C7, perfect move mga kamatyas. Hindi ko mo parang simple lang natin nakita, umilag sa pagkakapin, naiwasan yung taktika, pero itong queen C7, mahirap pa rin makita yan. Realization pa rin ang kailangan yan para magawa yan. Nag-rook E1. Hindi malaman kung saan babaling ang tore na yan. Hindi mapalagay. Nag-rook D8. Tineret ang reyna. Queen C4. Para mga queen C4, gets ko na. Itong rook ay sumusuporta sa knight. Expected talaga ni Erigaisi pala yun para pag atras. Yung knight, hindi hanging depensado. Nag-rook E8. Paano yan? Inatake na. At nag-F4. Syempre, kailangan pong suportahan. Ayun, dito mga kamatyas, grabe. Ito yung mga binibiling tira na Ito na yung mga mahirap makitang tira ayan. Ginamit na po yung shield ng king, pero in the right timing. In the right place and in the right time. Kasi tamang-tama na yan Pag kinain, hindi pwede. Bitin ang knight. Galing. Galing naman ng G5 na yun. Nag-rook D1. Nako, ito na naman po. Si Mr. Rook takes knight na naman ang paparating. Hindi makabawi dahil yung queen ay hanging. Nag-rook D8, nilagyan ng suporta. At nag-rook C1, threat ang pawn C5.
nag-knight e6, umiwas na. At para madepensahan din po ang pawn c5. At sumugod si Erigaisi ng medyo alanganin at tingnan nyo po ang evaluation bar. Bahagyang kumikilos. Ang laki na ng lamang. Pagtira ng f5, biglang decisive advantage kagad dito si Sindarov. Grabe. Ang layo pa man din ng oras, ano? Kasi ayun, pagtira ng F5 kasi ika-40th move, may additional 30 minutes time control. Kaya pala nadagdagan ng oras. Yun. Pag knight F4, ayun. O nadagdag din ng 30 minutes naman kay Sindarov. Sobrang tagal ng laban nila. Isang laro, isang araw talaga eh. O knight F4. Nag-knight G4. Threat ang pawn, pero pinitik lang po ng pawn. Parang baliwala lang, hindi ininda. Nag-knight F6 check, nangalikot. King G7, good move. At nag-knight E4, threat naman yung pawn sa G5. Nag-queen B7. Ito pong queen B7, ba't kaya ginawa ni Sindarov? Siyempre, hindi pwedeng kainin yung libreng pawn sa G5. Bakit? May threatening matchas. Take note. Hindi pwedeng gumalaw ang knight. Pero, bagamat sa aking mga mata, mga kamatsas, inaamin kong maganda ang tira na yan. May threat pa sa pawn B2 at the same time. May threat pa, no? Ano bang accurate? Ang sinasuggest ng computer ay queen E5. Okay. Yan daw ang accurate. Na kapag kinapture ang pawn G5, may knight E2 check. Ay, kitang-kita nga naman. Pero wala bang kain doon? Teka lang muna mga kamatsas ha. Pag nag-king F1, sige. Mag-rook D5. Ay, yan ang malalim. Yan ang malalim. Yan ang mga binibiling lalim. Yung rook D5, ang idea po ay pagtakpan yun. Kasi kung kakainin kagad to, nako, todas, may ganun. Matchas. King H8, may queen H7. Kitang-kita, matchas ha, may knight. Pagka gumanon, matchas pa rin. Aray ko. Aray ko, ang tawag dyan. O, balik tayo. Kaya dito, rook D5 lang ang tira. Okay? Paano kung mag-rook E1? Knight G3 check. Paano kung mag-king E2? May rook D2 check. Ay, oo. Wala, winning talaga, black. Balik tayo, mga kamatsas. Balik tayo. So, queen E5, ang perfect move dapat. Pero nag-queen B7, si Sindarov. Queen C2, dinipensahan. Para may depensa rin sa pawn G2. Okay. Gets na, gets na. Kasi napakasarap talaga, mga kamatsas, ang naiintindihan natin sa bawat tira nila. Depensado pareho, di ba? Para ready nang makakapture sa pawn G5, wala nang alalahanin. Pero dito mga kamatsas, accurate talaga. Rook D4, hanip talaga. Perfect. Nag-rook E1, aba, ano na naman kaya ang hiwagang nakapaloob dito mga kamatsas? Bakit hindi kinapture yun? Ito pala, aray ko, may ganun, brilliant. May ganun pala. Hindi pwedeng capturein kasi may ganun. Ay, hanip. Hanipatious. Ang lupait, so. Pag umiwas naman yung queen, kakainin lang dito. May kain pa rin doon pagka nahiwalay na yung queen. Ang galing. Galing. Oo nga, no? Kaya pala naparook E1 para depensahan. Pag rook E1, nag-knight D3. Yun lang, mga kamatsas. Kumabyos. Sumablay. Dapat daw ang tira ay queen to B4, i-threat yung tore. Tapos ang gagawin ay halimbawa mag-rook E3, mag-king H6 para depensahan. Lalim. Malalim. Mahirap nang makita yung tira ng computer na yan. Balik tayo sa knight D3, threat ang tore, nag-queen D2, wala na. Ibig sabihin, kaya po nagbababad move na to, confused na sila sa position, di na sila komportable sa madaling sabi. Di na sila komportable. Ang accurate daw ay rook E2 lamang. Rook E2. Para depensa na rin dito. Pag kinapture naman yung may capture sa knight hanging. Rook E2 lang po ang perfect move. Okay? Pero ang ginawa queen D2. Parang napakataas ng pagka-risky nito. Pag kinapture ba ito gaganoon? Knight F4. Perfect talaga. Grabe. Ano sa palagay nyo? Future world champion na ba to? Pantapat na ba kay Gukes to? Sapat na sa inyo itong tirada ni Sindarov, yung lakas niya? Comment down below mga kamatsas kung nasasapatan na kayo ha sa lakas ni Sindarov. Grabe, Erigaisi, malakas siya na pero walang magawa. Basta matirahan mo ng good move eh. Naalala ko si Fischer, play good moves. Ganun lang daw ang chess, play good moves.
I don't believe in chess psychology, sabi ni Fisher eh. Play good moves. Doon siya naniniwala. Okay, knight F4. Nag-queen C2 para hindi bumagsak yung knight. Kakainin kasi yan eh. Nag-queen B4. Ayun. Nakita na yung kaninang analysis. Ano? Queen C3, sinangga. Hindi pwedeng kainin to. Nakapin pala, no? Nag-A5, sinuportahan ni Sindarov. Bad move. Dapat daw po tira ay knight D3. Grabe, ang likot ng knight. Grabe, nakakalito na yan. Kaya kung minsan, yan na yung pagkakaiba ng tira ng computer sa human perspective eh. O, A5, balik tayo. Pinagtibay munang suportahan. Kinain na yung pawn sa G5. Queen takes. Rook D2. Ayun, para atakihin ang pawn G2. Nag-king F1. Another bad move na naman. Umuulan ng bad moves kay Erigaisi, mga kamatsas. Nagbababad move. Dapat daw ang accurate ay G4. The accurate move. O, pero king F1. Rook takes G2. May threat pa sa knight. Pero another error naman kay Sindarov. Dapat daw ang tira ay knight takes G2. Grabe, no? Knight takes G2 lang. O, rook takes G2. Rook E4, tineret ang knight, mga kamatsas. Kasi nga, yung knight pag umalis, kain yung tore. Pero ang accurate daw dito ay H4. Depensahan lang yung knight sa G5. Kasi may nakikita nga ako na pwedeng gumanon, mga kamatsas, sabay kain yung F7 eh. O, rook E4, balik tayo. Nakipagsabayan na po. And the king F6, threat ang pawn F5. Nag-rook A4 para pang threat sa A5. Rook G3, double attack. Rook C4, dinipensahan, may kain doon. Rook H3 at nag-king G2. Inatake muna yung rook sa H3. O, kasi may check kasi doon eh, no? Kakainin yon. Rook E3 at dito nag-rook take C5. Rook E5, ayan na po. Dahil nga sa lamang ng isang pawn, anong kasabihan yon? Daanin sa yaman. Yun lang. At para maisalba din po yung pawn na wag basta-basta bumagsak. Rook C7, may threat doon sa F7. Pinush lang. Rook A7, babawiin na. Rook E4, depensa lang. At nag-rook C7 ulit. Pwede na bang kainin? Hindi. Laging may bitin doon. Nag-rook E7. Ayun. Ayun na. Hamon uli. Rook C6 check. Ayun. Naging 2 pawns up lumabas. Pero teka muna, mga kamatsas. Teka muna po. No? Bakit dito lumanding? Why not rook C5? Para may suporta yun. Ay, dito pupunta. Ayun na. Kasi once na ma-achieve na yung rook behind pass pawn, iba na ito, mga kamatsas. Very powerful na ito sa black. Super powerful na yan. O, balik tayo, mga kamatsas. Ang ganda ng rook and pawn ending na laban na to. Kaya pala gumanon na lang. Kain. Gumanon. Rook E4. Depensa na naman. Rook C4. Rook C6. Ayun na naman. Hinabol na naman. Check. Hinabol na naman. Gumanon. Ayun na. Na-achieve na po ni Sindarov yung simple but winning rook and pawn ending. Kumapture man sa F7, pero pag tira ng king E4, gagapang na po yung king dyan, magpupush na yung pass pawn, isinuko na ni Erigaisi. Para maliwanag po, ito mangyayari dyan. Rook F1, A3, Rook A1, A2, pagka gumanon, wala na, may king D3, at halimbawa gumanon, kainin na lang, ganon, and then ganon. Talo talaga kagad. Grabe, no? Ganun po ang pagtsatsaga ng paglalaro, mga kamatsas. Every single move, masasabing ginto sa halaga para pangalagaan ang posisyon. Na wag basta-basta magkamali, wag basta-basta bumigay. Nakita nyo yung tiyaga ni Sindarov sa mga nanonood na mga nagva-varsity dyan, mga kabataang players. Gayahin nyo po yung tiyaga ni Sindarov. Napakatiyaga ng 20-year-old na yan na World Cup champion. At kung ako po ang tatanungin, masasabi ko rin, isa rin yan sa pwedeng maging world champion na pwedeng tumalo kay Gukesh. Pero kailangan munang trabahuin ni Sindarov, kagaya ng pinakita ko po kanina na mga candidates player. Pataubin niya yon, kabilang na doon si Hikaru Nakamura na naghahangad din na maging world championship challenger kay Gukesh. Pag nag-champion si Sindarov sa FIDE candidates, ganap nang makakaharap niya si world champion Gukesh. Sa palagay niyo, mga kamatsas, uubra na ba itong si Sindarov? Yung sa mga nakakakilalang lubos kay Sindarov, no? Sa mga nakakasubaybay,
Marami na tayong na-analyze sa games niya. Pwede bang pangtapat yan kay Gukes o marami pang kakaining bigas kay Gukes? Lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Okay po, so far, ito po ang kanilang standing. Papalapit ng papalapit. Kasi 14 players sila Bali 13 rounds. Lalabas sa single round robin. At ito ang kanilang standing. Nangunguna si Havokir Sindarov. At pangalawa ang kanyang ka-teammate na si Abdu Satorov. Parehong Uzbekistan players nasa taas mga kamatsas. At si World Champion Gukes ay nasa pang-8. Ayun, sa score na 5.5 points. Okay po mga kamatsas. Ano man ang inyong saloobin, suhestyon, lapag nyo lang sa comment section below. At pwede po kayong sumali sa ating paraffol weekly sa ating every Tuesday live streaming gamit natin ang Internet Chess Club app. Sa mga wala pa po, mag-download na kayo, no? Madali lang po. Free account lang ito mga kamatsas. Okay? Ayan, sali na po kayo. Click the Google Form link at dire-diretso na po yon. May instruction how to join at ano ba ang gagawin nyo sa Internet Chess Club na task natin for this week. 50 games mga kamatsas, sinabi ko na. 50 games and then screenshot the 50 games. Fill out kayo na naka 50 games na. Yung 50 games po na yon, isend nyo sa Kamatsas Messenger para doon po titignan. Pag nanalo kayo, i-verify lang kung kayo ay nakapag-send ng screenshot ng 50 games nyo gamit ang Internet Chess Club. Win or lose, it doesn't matter. 50 games po ang kailangan natin pang entry para makasali kayo sa paraffol natin. Okay? May chance kayo manalo ng GCash prizes. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.